So ngayong umaga, ito na yung ating third sermon. No? Tapos na tayo, we discuss about faith, obstacles, overcoming obstacles by faith, yung pananampalataya, and by the power of prayer. Sana marami na tayong naranasan na mga hamon ito nga nagdaang linggo at napagtagumpayan. Kasi yun naman ang ating panalangin, no? Mapagtagumpayan ang ating mga challenges na kinakaharap. And today we will talk about overcoming obstacles by trusting God's sovereignty. No, panibago na naman itong lingwahe. Ano ba yung God's sovereignty? Ano ba yung obstacle? Una, ang obstacle, no? Ito yung mga challenges na hindi natin maiiwasan. No? Obstacles or challenges are inevitable. Hindi ito maiwasan natin. Whether you like it or not, yung mga hamon ng buhay. Mamaya, tignan natin, ano ba yung hamon ng buhay na ating kinakaharap? No? At iba't samot-saring klase or iba-ibang type ng mga hamon ng buhay natin kinakaharap. No? So, obstacles are challenges that are inevitable, hindi maiwasan. But God's sovereignty, anong God's sovereignty? Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Turns trials to opportunities for our growth and God's glory. Yung mga hamon ng buhay natin, saring klaseng hamon ng buhay, problema, trials, yung kapangyarihan naman ng Diyos ay pwede niyang gawin yung trials, yung mga obstacles na yan into opportunity for our growth and God's glory. Obstacles are not outside God's plan. Yung mga problema na ating nararanasan, baka akala mo, parang hindi napapansin ako ni Lord. Mukhang hindi niya plano na lain. Bakit ako puno ng problema? Actually, obstacles and challenges ay hindi ito labas sa plano ng Diyos. He uses them to refine us. Pinag-aralan natin yan sa James chapter 1 verse 2. No? Hanggang 4. Anong sinasabi doon? Na yung challenges ay iba-ibang klase. But, sabi ni James, consider it pure joy. Kailangan magalak pa rin tayo. Kahit tayo may problema na. No? In reality, pag ang tao may problema, talagang hindi mo makita sa mukha. Hindi mo makita sa mukha na may kagalakan. That's truth naman eh. No? Pero bilang Kristiyano, dapat kahit may problema, naka-smile pa rin. Dahil meron tayong pag-asa at kasama sa pagharap ng mga problema. So this morning, pag-aralan natin, how do we respond when life's obstacles seems impossible? Paano ba natin haharapin yung mga problema, pagsubok sa buhay natin na sa tingin natin parang imposible na? Parang hindi na ako makawala rito. Paano ba natin haharapin yan? First, we must understand how sovereign our God is. No? Kailangan maunawaan mo gaano kapangyarihan ang Diyos na aking pinanampalatayahan. At sa aking pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay binigyan ako ng Lord ng tool to converse Him. Pinag-aralan natin last Sunday. Bigyan tayo ng pamamaraan ng Lord na gamitin natin sa oras ng mga problema, pagsubok sa buhay. Ano yon? Yung ating pananalangin. Dapat maunawaan mo gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Dahil pag hindi mo alam kung gaano siya makapangyarihan, bantulot ka. Para kang hesitant na lumapit sa Kanya, kaya ba ni Lord itong problema ko? No? Lalo na kung ikaw may sakit na cancer, kaya ba ni Lord pagalingin yung cancer ko? Ilang buwan na, wala kang pera, financially
ikaw ay talagang nahihirapan, parang sabi mo, hindi yata kaya ni Lord. No? Nakailang buwan na, hirap ako. So, it seems like yung problema ay imposible na. So first, we must understand how sovereign our God is so that we can put our trust in Him. Kung hindi mo kilala ang Diyos na makapangyarihan, hindi ka magtitiwala sa Kanya. So God's sovereignty is complete authority. Siya yung may kapangyarihan, a power and control over all creation. So anong hindi kasama sa kapangyarihan ng Diyos? Even yung events and outcome, yung result na maaari mangyari. We must trust Him in both logical and essential. May mga bagay na parang logical sa pag-iisip natin, parang hindi katanggap-tanggap. Pero kailangan pa rin natin manampalataya at magtiwala sa Kanya. Bakit? Bakit minsan may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi mo maunawaan? Pero bakit pa rin, sabi ni Pastor, magtiwala ako sa Panginoon. So, dapat magtiwala tayo sa Panginoon because His sovereignty guarantees ultimate purpose. Yung Kanyang kapangyarihan ay ito yung garantiya sa ultimate na plano niya sa buhay natin. Sabi sa Romans 8:28, all things work together good. So all things works for His plan. Plano ni Lord yun. Kasama ba doon yung mga trials and challenges? Kasama ba ni Lord yun sa plano niya? Yes. Kasama sa plano ni Lord na ikaw ay makaranas ng kahirapan. Plano ni Lord na ikaw ay makaranas ng karamdaman. Akala ko, God is a loving God. Bakit ko nararanasan ito? It's because it's part of His purpose sa buhay mo. No? Naalala niyo yung kwento, kung alam niyo yung kwento ng buhay ni Joseph sa Genesis chapter 50, makita natin doon si Joseph ay niloko siya. Bininta siya ng kanyang mga kapatid. Pero ano nangyari? At the end of the narrative, ano nangyari? Nangyari yun, inalaw ni Lord kay Joseph yon para siya yung magliligtas sa kahirapan, sa gutom, sa mga Israelites from Egypt. Di ba? So, kung titignan mo, parang ang hirap naman ng pinapagawa ni Lord sa buhay natin. So, kailangan natin magtiwala Panginoon in spite of obstacle that seems impossible or parang wala ng pag-asa. No? Number 2, hindi lang iyon ay part ng plano ng Diyos, but He is unmatched in wisdom and power. Ibig sabihin, ang Panginoon ko, ang Panginoon mo na pinanampalatayahan mo, wala siyang katumba sa karunungan at kapangyarihan. Sino yung inaakala mong pinakamatalino na kakilala mong tao sa mundo? Makapangyarihan. Wala yun. Compared sa kapangyarihan at talino ng Panginoon natin. Why? Because our God is omniscient God. Ano ibig sabihin ng omniscient? Knows every details. Imaginein mo, kahit sibla ng ating buhok, alam ng Panginoon. Tayo nga, hindi nga natin alam, buhok na natin. Ha? Alam ng Panginoon yan. Because He is an all-knowing God. Hindi pa tayo pinanganak, alam na ng Lord, ay papanganak ka. Because He is, one of His character is being an omniscient God. Ako, marami akong bagay na hindi alam. No? Pero compared sa Panginoon ko, alam niya lahat. Hindi ko man alam yung aking future, pero alam ni Lord. Di ba? Sabi ko nga sa inyo noon, I never dreamed to be a pastor.
dahil yung pagiging pastor ay mahirap, walang pera. At ako lumaki sa kahirapan. Ayaw kong maging mahirap. So, never dream to be a pastor. Yun yung alam ko. Yung hindi ko alam, plano na ni Lord na ako'y magpastor. No? Hindi ko maiisip kung papaano niya ginagawa sa buhay natin, yung mga detalye sa buhay natin. But He is an omniscient God, kaya kailangan tayo magtiwala sa Kanya. Hindi lang yon, meron din siyang character na omnipotent. Yung omnipotent, all power, can intervene or permit events for greater good. Kaya niya nga patigilin yung unos, yung bagyo. Yung problema mo kaya hindi kaya ni Lord. Yung karamdaman mo kaya hindi kaya pagalingin ni Lord. So kailangan lang maunawaan natin sino ba si Lord sa buhay natin. No? Pangatlo is trusting Him bring peace and direction. Kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, ikaw lang mag-isa nagdadala ng problema mo. Meron kang anxiety. Walang direksyon ang buhay mo. But praise God, ikaw ay kasama sa mga pinili ng Panginoon na makakilala sa Kanya. Ang kailangan mo lang buong pusong magtiwala sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapayapaan at direksyon sa buhay. Ano sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Minsan may mga desisyon tayo na ginagawa na hindi natin sinasangguni sa Panginoon na akala natin ito na yung tama dahil sabi ng aking best friend, sabi ng aking mentor. So nagtitiwala ka sa best friend mo, nagtitiwala ka sa mentor mo, pero hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lay not on your own understanding. Ibig sabihin ng with all your heart, walang pag-alinlangan na pagtitiwala. Ngayon, sa kinakaharap mong problema, anong klaseng pagtitiwala meron ka sa Panginoon? Sabi niya, in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Di ba? Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero ang pangako mo, isang gunit, isurrender ko to sa'yo. At sabi mo, aayusin mo ang lahat. Anong hindi kasama doon sa aayusin ni Lord? Yung pambayad sa bills? Yung broken relationship? Pag lahat yan, na obstacle, nandiyan sa buhay mo, problema sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon, sabi niya, aayusin niya ang lahat. Okay? Sabi sa Tagalog, mga kawikaan, kay Yahweh ka magtiwala, hindi dayon sa iyong mga best friend. Yes, maganda naman nakikinig ka sa kanila, pero higit sa lahat, kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at pusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Minsan, nagmamarunong tayo eh. Di ba? Akala natin, ito na yung tama. Sabi niya dun sa verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Every time you make major or minor decision, ask the Lord, tama ba to, Lord? Baka sa tingin mo tama, pero hindi yun ang plano ni Lord. So what are some common obstacles that we experience? Ano ba yung mga common, yung mga real talk na nangyayari sa buhay natin? Ano ba yung mga obstacles? Tignan natin, number 1, yung takot at pagdududa. Fear and doubt.
na takot tayo. No? Hindi ko alam kung anong kinatatakutan nyo. Di ba? Ako, kinatatakutan ko ang galit ni Tita Donna. De, joke lang. Labing yan. No? Hindi ko alam kung ano yung kinatatakutan nyo. Ano yung mga pinagdududahan nyo. Ha? So, ito yung mga common nangyayari na mga problema na kinakaharap. Anong sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7? God has not given us a spirit of fear, but the power, love, and self-discipline. Hindi tayo binigyan ng spirito ng Diyos na matatakutin. Kung hindi binigay niya sa atin spirit of power, love, and self-discipline. Sana meron tayong ganun. Hindi tayo takot. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka takot, siga ka. Naghahamong ka parati ng away. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Pastor. No? Ano yung mga trials na pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang matakot. Dahil merong binigay sa iyo ang Lord, kasama mo yung Holy Spirit. A power, love, and self-discipline. Matthew 14, 30-31. Ano doon? Peter doubts while walking on water. Narinig niyo yung kwento na yon? Yung nakita ni Peter, si Jesus nandun nakatayo sa tubig, yung mga disciples natakot sila. Pero sabi ni Peter, ikaw ba yan, Lord? Hayaan mo ako makalapit sa iyo. So naglakad si Peter sa tubig. Nakalakad siya. Pero nung nakita niya yung malalaking alon, ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng takot, nagkaroon siya ng doubt. Ano nangyari? Lulubog, Lord, save me, save me. Di ba? Minsan, doon tayo sa mga problema nakapokus, hindi doon sa Panginoon. Dapat, kagaya ni Peter, doon tayo kay Jesus nakatingin, hindi sa mga problema or anumang mga challenges sa buhay natin. Common obstacles, fear and doubt. Number 2, suffering and trials. Ito talaga. Marami sa atin merong ganito. All kinds. Di ba? Sabi nga sa James, all kinds of trials. Ano ito? Physical. Meron dito sa atin, may mga karamdaman. No? Kunting lagnat lang, iniisip na, ano kaya meron ako? Di ba? Hindi na matulog. Kunting ubo lang, may TB na kaya ako? Hello? Nararanasan natin yan, dinidibdib natin kaagad yung mga physical nating nararamdaman. Emotional. No? Sabi nga nila, okay na yung physical, masaktan ka, wag lang emotion. Totoo yun, kasi mas matagal humilom pag emotional yung nasasaktan. Yung emotion natin. So maari yung trials na nararanasan mo, malakas ka physically, pero durog ang puso mo. At iniisip mo na tumalon sa flyover or sa MRT. No? Ano pa? Ang mga sufferings and trials, financial. Di ba? Yung financial na pangangailangan. Alam nyo na yan. Ilang linggo na natin pinag-uusapan. Pag basta pera, pinag-uusapan natin, parang nasisense ko, ang lakas ng pandinig. Di ba? Kasi lahat tayo nangangailangan. Pero maliban sa mga bagay-bagay na yan, maari you are also suffering your spiritual life. Nanlalamig ka na kay Lord. No? Nanlalamig na ang iyong spiritual life. Kaya paminsan-minsan ka na lang dumadalas sa gawain. Minsan-minsan ka na lang nananalangin. These are some of common obstacles that we experience in our daily lives. Pang-araw-araw, reality yan ng buhay natin. Kung makita natin yung experience ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9, 12, verse 9 to 10, Paul's turn and God's sufferings to patient grace.
No? Makita natin doon. Sabi niya, ganito ang kanyang sagot, sabi ni Paul. Tinutukoy niya ang Panginoon. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, sabi ni Apostle Paul, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako ay may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkukutya, mga kahirapan at pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Alam naman natin yung kwento ng buhay ni Apostle Paul, yung kanyang naranasan sa pagiging matapat na lingkod ng Panginoon. Samot-sari ang kanyang naranasan na problema. Pero sabi niya, sa gitna ng aking kahinaan, doon ako nagiging malakas dahil ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon ay binibigay niya sa akin. Nawa, sa gitna ng mga pagsubok na atin nararanasan, maranasan din natin ang presensya ng Panginoon at nagbigay sa atin ng kalakasan. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered a little while, God Himself will restore you. Yes, hindi naman tayo talaga pababayaan ni Lord na malugmok sa problema, sa mga challenges nating nararanasan. Dahil nandyan siya, He's always willing to rescue us. Dahil pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, kaya yung may mga karamdaman, huwag niyong isipin na panghabang buhay yan. No? Dahil ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan ng lahat ng maikling panahon ng Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala at siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at siyang pundasyon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Wow! Hindi natin alam ang Panginoon kung gaano makapangyarihan. Ang kailangan lang natin ay buong pusong magtiwala sa kanyang kapangyarihan. And for sure, malalagpasan natin anuman yung pagsubok na ating nararanasan. Number 3, some common obstacles. Fear, doubt, suffering and trials, uncertainty about the future. Hindi natin tiyak, hindi natin alam anong meron tayo in the future. Our life is full of uncertainty and it doesn't matter if you don't know what holds your future. Okay lang kung anong meron as long as I know who holds my future. So, it doesn't matter if you don't know what holds your future. Makakatapos ba ako sa aking pag-aaral? No? Mapapag-aral ko ba ang aking mga anak? Hindi mo alam. But what is important is you know who holds your future. As long as you know who holds your future, God's plan is for our good. Diba? Ang plano ng Diyos sa atin na mga anak niya ay mabuti. Kahit hindi anak, kahit nga suwail sa Kanya, mabuti pa rin ang plano sa kanila. Dahil mahal ni Lord sila. Kaya lang nagpapatuloy silang suwail, pero tayo na mananampalataya. How much more, di ba? Kung yung anak mo naniniwala at nagre-respeto sa tagmamahal, nakikinig sa iyo. Di ba? Lahat ibibigay mo. How much more ang Panginoon? So, it doesn't matter if you don't know what holds your future as long as you know who holds your future because God's plan is for our good. Yun ang importante. Hindi natin alam, wala tayong kasiguraduhan,
Pero magtitiwala ako sa Panginoon dahil siya yung may hawak ng future ko. Ha? Jeremiah 29:11, madalas natin naririnig ito, "For I know the plans I have for you." May plan talagang Lord sa iyo. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Bakit pa tayo parang pasan-pasan natin ang daigdig sa mga pagsubok nating nararanasan? Saan tayo nagkukulang? Pagtitiwala sa Panginoon. Hindi natin gaano kilala at hindi natin alam kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Proverbs 16:9, In their hearts humans plans their course, but the Lord established their steps. Nagpaplano tayo, maganda naman yung may plano, no? May direksyon, pero ang Diyos pa rin ang mag-aayos ng plano mo. Di ba? So, conclusion natin, ang bilis ni Pastor ngayon. Siguro kulang sa tulog si Pastor. Hindi halata. Conclusion, what shall we do then? Ano ngayon ang gagawin natin? We should trust God's sovereignty in the midst of the storm. Wala tayong magagawa. No? Kung meron kang problema, pinansyal, wag mo kaagad isipin ang Bombay. Wag kaagad kakagat sa mga online lending dahil padadalhan ka ng kabaong pag hindi ka nakabayad. Padadalhan ka ng bulaklak at tatakutin ang mga friends mo sa Facebook. We should trust God's sovereignty. Makapangyarihan ang Diyos na iyong sinasambat pinanampalatayahan. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Bakit natin nararanasan ito? Dahil tayo nagkukulang ng pananampalataya. So, what shall we do? We should trust God's sovereignty in the midst of storm or trials, challenges. Pero papaano? Number 1, surrender the control. Sa Proverbs 3:5 and 6, doon sinasabi, trust God and not relying on our wisdom. Hayaan mo ang Panginoon, siya yung may control. Huwag ikaw ang magkocontrol ng situation. Diba? I-surrender mo kay Lord yung control. Gusto mo ikaw parating driver eh. No? Ang sarap kaya, minsan maranasan ko ako yung passenger. Hindi ako na-i-stress sa traffic. Hayaan mo si Lord ang mag-drive ng buhay mo. Di ba? Sitting pretty ka lang, nagtitiwala ka sa Panginoon. Surrender ng control ng buhay mo at lahat na situation. Pangalawa, prayer and perseverance. Nagkukulang ka sa pananampalataya kaya hindi ka makatulog, meron kang anxiety. Hindi ko alam kung nananampalataya ka pa. Di ba? Ano yung nagkukos sa'yo ng anxiety? It's beyond your control. Let God control the situation. Ha? Lord, hindi ko kaya ito eh. Nagkaka-anxiety na ako. Surrender ko to sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin, prayer and perseverance, pagkatiwala mo yan. Dahil sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ano ba yan nagkukos sa'yo ng balisa? Pera, physical condition, yung karamdaman mo, trabaho mo, no? Nababalisa ka, pinag-iinitan ka ng ka-office mate mo or ng boss mo, huwag kang mabalisa, sabi ng Pilipos 4:6. Sa anumang bagay sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa
kay Kristo. Instead, worry ka na, mag-worry ka, hindi ka makatulog. Sabi ron, huwag kang mabalisa, anumang bagay. Hingin mo sa Panginoon, Lord, di ko kaya ito. Hindi na ako makatulog, pero gusto ko na matulog. No? Kaya si pastor, pag may, kahit anong problema pag humiga si pastor, tanong yung tita Donna nyo, nabibitawan na yung cellphone. Tulog. Bakit? Ba't ko alalahanin yung mga problema na yan? Nagtuturo nga ako na magtiwala sa Panginoon, tapos ako hindi magtiwala sa Lord. Bahala yung problema, problema sa akin. Di ba? Si Lord ang bahala dyan. Bibigyan niya ako ng kapayapaan. Sarap ng tulog ko. Wala akong anxiety. Anong conclusion natin dito? If God is for us, who can be against us? Wow! Kung ang Diyos kasama mo, para sa'yo, sino yung pwedeng lumaban sa'yo? Puproteksyonan ka ni Lord. Di ba? Yung mga tao na naiinggit sa'yo, nagmamariti sa'yo, ipanalangin mo sila, Lord, bigyan sila ng kaliwanagan sa pag-iisip. Huwag mo ipanalangin na kunin na ni Lord. No? Bigyan lang sila ng kaliwanagan, pag-iisip. At dahil nagtiwala ka, sabi mo, Lord, ikaw yung kakampi ko, ipagtanggol mo ako. Huwag ka nang gumawa ng karahasan. Huwag ka nang gumanti. Sabi nga ni Lord, vengeance is mine. Ako magtatanggol sa iyo, anak. Pagkatiwala mo. Hindi natutulog ang Lord, sabi ni Gary Valenciano. Di ba? Alam ni Lord kung ano yung nararanasan mo na nagiging dahilan ng anxiety mo. Trust in the Lord. Kasi sabi niya, if God is for us, who can be against us? We need to choose to see obstacles and challenges through the lens of God's sovereignty. Choice natin yan Doon tayo nagkakaproblema. Yung lahat ng mga pagsubok, choice natin na tayo yung tinitignan natin yung kakayahan natin. Dapat tignan natin sa lente, no? Sa lens of God's sovereignty. Yung pananaw natin, si Lord nang bahala niyan dahil kay Diyos na makapangyarihan. Kailangan ko lang buong pusong magtiwala sa Kanya. And number 3, we need to pray for strength to trust, to see God's hands and courage to persevere. Ito minsan at madalas, dito tayo nagkukulang. Di ba? Merong mga problema. Kita nyo kanina yung testimony ni Aliyah, na problema siya. Maliit lang yung problema niya, pamasahe lang. Parang napakadamot naman ng Panginoon mo kung hindi i-provide ang pamasahe mo. Pero dahil siya nagtiwala, wala naman siyang hiningian. May tumawag sa kanya, nagbigay ng pamasahe. Diba? Pamasahe lang yun, maliit na bagay. Sabihin mo, Pastor, maliit lang na bagay yun compared sa problema ko ngayon. Tignan mo ang kakayahan ng Panginoon. Ano ba yung kakayahan niya para sa iyo? Bago ako magtapos, gusto kong i-share sa inyo yung aking testimony. No? Short testimony lang to. How God helped us overcome obstacles of financial crisis. At yung karamdaman ko na hyperthyroidism. Narinig nyo na ito malamang. Nung ako nakaranas na-diagnose ako na merong cancerous na thyroid dito sa aking throat. Baon na ako sa utang. No? Yung 2 credit card ko na max ko na hinahabol na ako ng bangko. Yung panalangin namin ni Tita Donna parang hanggang kisame lang. Nag-aaral yung mga anak namin. At akala namin ni Tita Donna ang panalangin namin hindi pinapakinggan ng Panginoon. But after our persistent prayers, no? Iniiyak namin sa Lord. Ano nangyari? God turned our trials into triumph.
Sino mag-akala? May cancer daw ako. Luwa na yung mata ko, payat-payat, nanginginig, baon sa utang. Pagdating ng medical examination para ako mag-abroad, di ba? Imposible yun eh. Bakit medical ko negative ang aking thyroidism? That's how God works in our lives. Pakikinggan niya yung ating persistent prayers. Let God turn your trials into triumph. Sometimes God doesn't calm the storm. Minsan hindi natin maramdaman kaagad yung sagot ng Panginoon sa pinagdadaanan natin na bagyo sa buhay. But He teaches us to dance in the rain. May bagyo man, natututo tayo, tinuturuan niya tayo paano natin haharapin. No? He teaches us to dance in the rain. Kahit na may bagyo, masaya tayo. Alam nyo ba yung bagyo, yung typhoon? Kung na-observe nyo yan, merong mata yan. The eye of the typhoon. Bilog yan na malakas, pero yung pinaka-core niya, pinaka-sentro niya, alam nyo ba, yan yung pinaka-peaceful, pinaka-kalmante, kalmado na lugar or sitwasyon. Kaya naalala ko, nung yung aming maliit pa kami, sabi ng tatay, ang lakas ng bagyo. Kasi nandoon pa lang kami sa outer part ng bagyo, dumadaan sa probinsya namin, napakalakas. Pero all of a sudden, parang, wow, tahimik. Mga ilang oras din yan tatahimik. Dahil dumaan kami sa mata ng bagyo. Tapos maya-maya na naman, lalakas na naman. Sasabihin ng tatay ko, paalis na yung bagyo. Di ba? Yes, nararanasan natin yung lakas, yung intensity ng bagyo. Pero in the midst of that storm, meron palang kapayapaan. Meron palang katahimikan. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon. In dancing in the rain, we find triumph even in the midst of the storm. Sa pagtatapos, gusto ko iwanan sa inyo itong isang quotation na aking nakita sa internet. Ito'y galing kay Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Tama ba yun? Corrie ten Boom. Ten Boom. Sabi niya, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Huwag daw tayo matakot na magtiwala sa mga hindi alam, hindi tiyak na future natin. To unknown God. Yes, sabi nga natin, life is full of uncertainty. Maraming hindi tiyak. Pero sa Panginoon may katiyakan. When we fix our eyes on God's sovereignty rather than our obstacles, even mountain become stepping stones. Anong sabi sa Psalms? At dito ako magtatapos. 40 verse 10, remind us, be still and know that I am God. For in the surrender of control, we find the courage to climb. Pag sinurrender natin yung ating sitwasyon sa Panginoon, doon natin mararanasan yung strength to face the trials. Ang challenge sa atin, anong gagawin natin ngayon? Whether you like it or not, meron tayong mga pagsubok na nararanasan at samot-saring pagsubok yan. Karamdaman, financial, emotional, lahat na yan ng mga bagay na yan. Ipaparana sa atin ng Panginoon yan dahil may layunin siya sa atin. Gusto niya bilang anak niya, buong pusong magtiwala sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mensahe. Reminding us, teaching us, kung gaano ka makapangyarihan na Panginoon, na Diyos namin pinaglilingkuran. At nothing is impossible with you. Salamat po, Panginoon,
Kayo ang tunay na aming masasandalan sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanasan. Tulungan niyo po kami na buong pusong magtiwala at ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ng mga bagay-bagay na hindi namin maunawaan. Kung buong puso kami magtiwala, sabi niyo, bigyan niyo kami ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.